Hello, hello. Good evening. Good evening po sa lahat. Welcome sa ating mga Evening, prayer everyone. partners. Good evening. Good evening. Ayan, yan. Good Kumusta kayong evening. lahat? Kumusta po kayong lahat? Hope nasa mabuti kayong mga kalagayan. By the way, ang in charge po sa ating POP ngayong gabi ay ang mga Board of Trustees. Pinamumunahan ni Chairman Romy. Chairman, kaway naman, bate. Hello, magandang gabi. Welcome sa ating POP. So, mananalangin tayo bilang BOT, no? Pagpe-pray natin ng mga kapatiran. Okay. Thank you. Andito rin si Chairman Noel. Bati naman, Chairman Noel. Good evening po sa inyo lahat. God bless you all. Okay, at sana video si Chairman Noni, malabanan. Puro chairman pala yun nandito ngayon. Chairman Noni, wala kang video. Audio na lang. Hindi ko alam ba't nawala eh. Nawala yung video tsaka medyo nag-unstable yung internet namin. Okay, So, so okay lang, salita ka na lang. oo, bati ka na lang. Sige, good evening po sa lahat ng kasama ngayon sa prayer sa POP. Alright, alright. Good evening again sa lahat. Reminder po sa ating mga prayer partners na para marami pong makinabang to like and share itong ating live stream over Facebook, no? Para makakita ng inyong mga kapamilya abroad or mga kaibigan. At yung inyong mga prayer requests or praise items, paki-comment nyo doon sa comment section. I'm sure maraming praise items, mga kapatid, kasi katatapos lang ng ating month-long 70th anniversary. So maraming praise items, I'm sure, no? So isulat nyo po yan, no? Okay, bago tayo mag-umpisa, konting hontahan lang mga ka-prayer partners dito, no? Ano ba? Pag-share ng isang alalahanin. Si Kuya Romy, Kuya Noel, and si Brother Noni, isang alalahanin. Meron akong gustong i-share, ano? Kasi, Sige po. gaya nung naipagpaalam ko nung last time, nung Saturday, nagkaroon ako ng parang pain dito sa lower abdomen. So, kala ko lang urinary tract infection, so nagpa-consulta ako. Nung nagpa-consulta ako, sabi, kailangan daw magpa-ultrasound. Alam niyo, yung mga ganun lang, di ba, nakaka-worry. Not until na, makita mo yung result. Talagang, bakit kaya kailangan mag-ultrasound? Di ba, UTI lang yun? Make long story short, parang ang sinabi ng doktor, normal lang at my age na nagkakaroon ng problema sa pag-urine ko minsan. Parang, alam mo yung prostrate, medyo makapal. Pero binigyan ako ng gamot. Praise the Lord, ginamit ng Panginoon yung gamot para maayos. Wow, praise God doon sa testimony ni Kuya Romy. Si Chairman Noel naman, meron ka Ako naman, siguro, lang, hindi, kasi worries eh. So, parang pumasok lang sa isipan ko, yung bang, kasi sa sobrang init ng panahon ngayon, marami sa mga mahal natin sa buhay nagkakasakit. May mga karamdaman. So dahil dyan, lagi kong ikinakatiwala yun sa Diyos at alam ko na bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Yung i-turn niya itong ating mga worries na to into praises. At syempre, naniniwala din ako na iingatan tayo at babantayan ng ating Diyos. So pinupuri ko ang Diyos kasi we are safe with God and He is our Jehovah Rapha. So praise the Lord. Ano yung sakit na, Noel? Anong sakit na dulot ng init? Hindi kasi si Eileen parang si Eileen hindi nga din natahol abdomen ultrasound at x-ray na din eh. Tapos na hopefully maging maganda result. So I know the Lord will turn my worries into praises. Amen. Of course. So how about you, Brother Noni? Meron ka bang alalahanin o wala? Yes, pare-parehas tayo yung health.
Pagka tumatanda na talaga, yan na ang problema, no? Marami akong pinag-worry. Lalo na pagka pupunta ka sa doktor, magpapatest, hindi maganda yung result. So, nag-worry ka rin minsan, ano? Pero, syempre, ipagkatiwala natin kay Lord dahil alam naman natin na si Lord ang papagaling at hindi tayo pababayaan. Basta continuous lang ang prayer. Alam naman natin kung ano yung kalooban ni Lord, yun ang masusunod eh. Diba? So, trust na lang tayo kay Lord. At yung peace ang importante. Yun ang Yun kailangan. lang. Kahit na meron tayong sakit, meron kang peace sa puso mo. At Peace of mind. Amen. Amen. Amen, amen. Alright, ito pa lang ating mga board of trustees ay may mga sarili-sarili ding alalahanin. Pero alam niyo ba mga prayer partners, ang ating mga worries, God can always turn them into peace and praise. Amen. To convert ni God sa kapayapaan at sa pag-worship, ano? Sabi nga ng 1 Thessalonians 5:16-18, ito yung dapat natin ginagawa instead na mag-alala. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So yan po ang isang sikreto, no? Amen. Magalak Amen. kayong lagi. Natumbok na sa verse na yun. Yeah, no? So diretso na tayo sa ating opening prayer. Dito po ang ating pastor of the night, si Pastor Lloyd. Pangunahan tayo sa ating opening prayer. Sige po, tayo po manalangin. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan Panginoon sa gabi na ito na nilikha mo para sa bawat isa. Kasama namin ang mga Board of Trustees at maging yung mga magsesend Lord ng mga prayer requests. Nagtitiwala na ang aming mga panalangin ay makakarating sa iyong trono at merong katugunan ayon sa iyong tinakdang panahon, Panginoon. Kami po ay patuloy na magtitiwala sa iyo at aasa sa iyong katugunan sa mga panalangin na ito. At patuloy mo rin po na patatagin ang aming pananampalataya, ang aming pagtitiwala sa iyo, sa aming pagtawag sa iyo, Panginoon. Nais po namin mas lalo kami malapit sa iyo at mas lalo ka po naming makilala pa ng lubusan. Sa iyo namin tinitiwala ang buong gawain namin ngayong gabi, ang internet connection. Hawakan mo po ito, Panginoon, at hanggang sa matapos ng may kaluwalhatian sa iyong pangalan ang gawain na ito. Ikaw, Panginoon, ang maitaas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen, amen. Salamat, Pastor Lloyd. At Amen. bago tayo dumako sa ating pagsamba, gusto ko lang i-share itong Psalm 99 verse 5. At sabi dito, si Yahweh na ating Diyos ay lubos na parangalan. Sa harap ng kanyang trono, tayo ay manambahan. Si Yahweh ay banal. Let us worship God and praise His name. You are a faithful God. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aming pag-asa.
Yan. Pangako mo'y aking pangahawakan. Dahil, bakit? Dahil we have a God of fulfilled promise. Doon po sa aming live group, may nagtanong, lahat ba ng pangako ng Diyos ay tumutupad? Tinutupad niya. Amen. Lahat po ng pangako niya ay tinutupad niya. Ngayon naman po ay dadako tayo sa mga ating prayer focuses. But before we do that, with the indulgence of my prayer partners, I'd like to pray for someone and for a case na close to my heart, no? Si Brother Joji San Victores po ay kasalukuyang nasa OR o dinadala sa OR for triple heart bypass. Okay, so right now, can you join me in prayer para kay Brother Joji? Panginoon, dalangin ko po the same blessing for Brother Joji San Victores. Kung paano niyo po ako itinawid, pinrovide yung aking pangangailangan sa heart bypass, pinagaling, pinalakas. May it be to Him, Lord. Kung ano po yung blessing na binigay niyo sa akin. Lord, gamitin niyo po yung mga doktor, mga procedures, mga medicine, para siya ay tuluyang gumaling at makarecover, maging sa mga kanyang cardiac rehab. Bigyan niyo siya ng strength, at di lang yun, bigyan niyo siya ng patience, Panginoon, at endurance para sa kanyang tuluyang paggaling. Panginoon, praying din po para sa kanyang family na we know I worried right now. We pray for your grace and peace upon them. And we pray that ito pong bagay na ito ay you will turn it to good and you will bring them together because of this heart surgery. Bless your name. Thank you, Lord, sa iyong katugunan. In Jesus' name, Amen. 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 Sige po, prayer lead 1, ating prayer focus para sa mid-year prayer and fasting. Kayo na po ano yung prayer focus na to? Naka-assign? Noni, Okay. Brother Okay. Noni, go ahead. So, samahan niyo po kami sa ating prayer and focus para po ito sa ating mid-year prayer and fasting preparations. Lord, dalangin ko yung leading mo po, leading ng yung Holy Spirit para po dito sa aming preparation ng prayer and fasting. At ganoon din po yung obedience sa iyong kalooban. I pray then, Lord, na maging available po at maging active ang bawat isa na magpaparticipate dito sa aming prayer and fasting. Yung wisdom mula sa iyo sa bawat meeting namin, hiling ko po. At ganoon din yung covering ng Holy Spirit sa bawat isa, lalo na po sa bawat TMCC member at lalo na doon sa mga dadalo dito sa aming prayer and fasting. Lord, we pray for your covering against spiritual attacks at yung pong focus namin ay matuon ng 100% sa iyo, Panginoon. Yung aming pag-prayer and fasting, tinatalaga po namin sa iyo at bigyan po kami ng lakas para po ito ay aming magawa at masunod, Panginoon, yung kalooban ko. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's now pray for our OBS, Outreach Bible Studies and Church Planting Ministries for guidance. Sige po, samahan niyo po kami sa pananalangin. At yung po mga nasa online ay with your families, kung sino man kasama nyo, panalangin po natin ang mga piling na ito. Let's pray. I'll give 1 or 2 minutes para pray po natin, lahat po tayo. And then wrap up po, Lord. Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang gawain sa aming church.
ang mga outreach Bible study, at ang church planting ministry, Panginoon. Dalangin namin ang marami pang mga workers o sapat na workers karon upang maitaguyod at marami pang mga tao ang maabot, Panginoon, para sa kaluluwalhati ng pangalan. Ang full collaboration ng lahat ng mga naglilingkod sa iyo sa ministry ito, Panginoon. Ay magkaroon ng maayos na cooperation at higit sa lahat yung complete dependence, Panginoon. At kung may mga problema na na-encounter ay patuloy na magtiwala sa iyo na ikaw ang gagawa, Panginoon, tutugon sa mga problema. Thank you, Lord. We pray all of this in Jesus' name. Amen, amen. Okay, kung makikita niyo po sa mga sineshare, no, we have the God of fulfilled promises, no? At marami pong pangako ang Diyos. Isa po dyan is the promise of peace, ano? Kapayapaan sa kabila ng, insert nyo kung ano yung mga worries nyo sa kabila ng lahat ng ito. And to talk to us about Philippians 4:6-7, meron nandito po sa atin, maririnig natin maya-maya ang isang manggagawa ng Servant of God Ministry. Siya rin ay isang Acts Bible Institute student. Siya ay Sunday School student. Sa pong lingkod ng Diyos, tanggapin po natin sa ating kalagitnaan si Brother Ariel Villamayor. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga minamahal ko mga kapatid. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Amang banal ng kataas-taasan, Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at sumasamba. Dinataas at dinadakila ka po namin, aming Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa mga aral na inyong tinuturo sa amin. Kayo po ang magsalita, kayo po ang magpaunawa sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, sa buhay natin wala na yata tayong masasabing kapayapaan. Sa mga nangyayari po sa ating mundo, lalong-lalo na po na pagulo ang mundo. Nandiyan po ang gera, korupsyon, krimen, at pagtaas po ng mga pangunahing bilihin na kailangan ng bawat isa sa atin. Tila wala na yatang solusyon at kawalan ng pag-asa ng kapayapaan. Ngunit salamat po. Salamat po sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanyang banal na pangako, ang pangako ng kapayapaan. Mga minamahal ko mga kapatid, sabay-sabay po natin buksan ang ating Biblia at basahin po natin sa aklat ng Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Mga minamahal kong mga kapatid, ang talata na ito ay isang patunay na ang Diyos ay laging nasa tabi natin. Handang makinig sa ating mga dasal at bigyan tayo ng kapayapaan. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ay ang banal na pangako ng kapayapaan. Ang pangako ng kapayapaan ay isang regalo ng Diyos sa atin. Ito ay hindi lamang isang pakiramdam kundi isang katapatan na nagmumula sa Diyos. Ito po ang sinasabi ng Diyos sa banal na pangako ng kapayapaan. Number 1, huwag mabalisa bagkus ay magdasal. Ang sabi po sa aklat ng Pilipos chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At sinasabi din po sa aklat ng Juan chapter 14 verse 1, huwag kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Mga minamahal kong mga kapatid,
Huwag tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin natin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sinasabi po sa aklat ng Colossus chapter 4 verse 2, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at magpasalamat sa Diyos. At sa aklat po ng Thessalonica chapter 5 verse 17 and 18, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pangalawa, ang kapayapaan ng Diyos ay laging nasa atin. Mga minamahal ko mga kapatid, ang pangako ng Diyos na kapayapaan ay nasa atin na. Ito po ay sa pamamagitan ng ating panalangin. May pasasalamat. Kaya nga po sinasabi sa aklat na banal na Pilipos chapter 4:17, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At sa aklat po ng Isaiah chapter 26 verse 3, ang puso na nagtitiwala sa Kanya ay mapanatili ang kapayapaan dahil ang kanyang tiwala ay nasa Kanya. At sinasabi din po sa aklat ng Roma chapter 15 verse 13, at naway ang Diyos ng pag-asa ay punan kayo ng lahat ng kasiyahan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y dumami ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Number 3. Ang kapayapaan ng Diyos ay nagmumula sa pakikipag-isa kay Kristo. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pilipos 4:17. At naway ang Panginoon ng kapayapaan ay magbibigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumasa inyo. Ito po ang sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 16. Ang kapayapaan ko'y iiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibibigay ko sa inyo. Hindi ko ibibigay sa inyo ang kapayapaan tulad ng ibinigay ng mundo. Yan po ay sa aklat ng 1 chapter 14 verse 27. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, ang kapayapaan ng Diyos na nagmumula sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Kaya kung gusto natin ng kapayapaan, kailangan nating makipag-isa kay Kristo. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Katulad ng pagkatakot, pagkabalisa, at pagkawalan ng pag-asa. Sa halip ito po ay napalitan na ng bago. At ang bagong ito ay ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao na siyang mag-iingat sa ating puso at pag-iisip. Dahil ito po ang kanyang banal na pangako ng kapayapaan. Tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos sa banal na pangako ninyong kapayapaan. Sa kabila po ng aming mga pinagdaraanan kahirapan sa aming buhay. Ito po ay aming napagtagumpayan dahil po sa inyong kinaloob na banal na pangako ng kapayapaan. Ito po o Diyos ang nag-iisa naming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Salamat, Brother Aris Villamayor, sa iyong sharing about Philippians 4:6-7, the promise of peace, no? Sabi nga sa English, let your requests be made known to God. Kaya po may POP, may power of prayer. Yung atin pong mga requests ay dinadala natin sa Lord. Instead na mag-alala, panghawakan po natin ang pangako ng kapayapaan. Dahil ang pag-aalala po ay kontra doon sa pananampalataya. Sinasabi natin meron tayong faith, dapat hindi tayo nagwo-worry because worry leads to
pagrereklamo, pagpanik, at nawawala po yung galak sa ating mga puso. Ang kapayapaan ng Diyos ay laging nasa atin kahit anuman ang sirkumstansya. Kaya panghawakan po natin yan. Again, salamat Brother Ariel Villamayor sa iyong mensahe ngayong gabi. At ngayon naman po mga prayer partners, ready na ba kayo? Dahil dadako na tayo sa ating sa prayer time. No? Pangunahan tayo ng ating mga prayer leads. Again, Brother Noel Candelaria, Brother Noni at Malabanan at Kuya Romy Agpoon. Mga prayer leads po natin. Yung nyo pong mga prayers ay ilagay nyo po sa comment section at yan po ipipick up. Sige po, let us pray. Let us pray. Okay, so bago po ako mag-pray, nais ko lang pong bumasa ng isang verse sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Ito po ang sinasabi. For we fix our attention not on the things that are seen, but on the things that are unseen. What can be seen lasts only for a time, but what cannot be seen lasts forever. So, yun nga po, talagang pagbigay po natin ng ating pananampalataya, pag-asa doon sa ating Panginoon. Okay, sa oras po na to, patuloy po tayong manalangin, yung pong panalangin ni Pastor Arnel. Pray for BBS, ito po ay magaganap May 4 to 9. Ang dalangin po namin, pagsama ng Holy Spirit sa mga teachers, sa mga magtuturo, at maraming mga bata around TMCC ang ma-invite and accept Jesus as their Lord and Savior. Panginoon, alam po Panginoon, ikaw ang naglalagay ng mga nagtuturo sa mga bata na to. Lord, I pray Panginoon na patuloy kang kumilos, makarinig yung mga bata at makakilala sila sa iyo, Panginoon, na ikaw ang kanilang maging Panginoon na tagapagligtas. Lord, sa iyo po namin kinakatiwala ang gawain na to, Panginoon. Purihin ka. Salamat po. And pag maging yung prayer po ni Cecilia, prayer for a quick recovery of my son, Jeff. Lord, ano man po yung karamdaman ng kanyang anak, sa kapangyarihan mo, Panginoon, makarecover po kaagad yung kanyang anak. There's power in prayer, Panginoon. And Lord, I also pray for favorable result na gagawin sa kanyang PEE. Lord, praying na maging maganda po yung mga resulta at maging kaaya-aya upang mapabilis po yung recovery ng kanyang anak, Panginoon. Lord, I also pray for Isosceles, prayer niya. Please pray for his business. May God bless them. Lord, ikaw po ang nagkaloob ng kanyang hanap buhay. Kaya Lord, alam ko ikaw rin na magpapala dito, Panginoon. Patuloy mo po siyang bigyan ng wisdom kung paano po niya mapapatakbo ng ayos yung kanyang negosyo, Panginoon. Thank you, Lord. Maging yung pong prayer ni Arlene, prayer po for Joji San Victore. She is in the operating room right now, and for heart bypass. Lord, kinakatiwala po namin si Joji. Pinag-pray na po namin. I do believe, Lord, na ikaw nga hawak sa kanya, gagamit mo yung doktor, mga gamot, at ang dalangin namin magkaroon po ng successful operation sa heart bypass niya. Lord, I also pray for Kuya Ed. Here are prayer requests. Lord, marami po kami mga requests. Ang tangi lang magagawa namin ay magtiwala sa iyo, ikatiwala sa iyo, and pinangahawakan namin yung lahat ng mga pangako mo. Pag sinabi mo, Panginoon, alam namin ito ay totoo, ito ay matutupad. All we have to do is hold on. Hold on. Kaya Lord, salamat po, salamat po. Ito po namin kinakatiwala lahat-lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Brother Noni, it's your turn. Baka mahina internet. Ako na lang muna. Panginoon, tinataas po namin si Ate Beatrice, Panginoon, sa iyo. Ang pasasalamat po niya sa iyong provision na patuloy na dumadaloy sa kanila.
Salamat sa mga extraordinary way na pag-provide sa kanilang pamilya. Thank you, Lord. Ganun din si Brother Neric. Papasalamat din siya sa mga blessing na binibigay mo sa family nila. At lagi ikaw on time sa mga prayer request nila. Salamat po, Panginoon, sa patotong ito. Tunay na ikaw ang tumutugon on time. Yung prayer request ni Luz Biminda Mejorada, praying for healing to Luz Villan Igne, lower back pain, and UTI. Lord God, hipuin mo po ang kapatid na ito. Yung healing touch ang maramdaman niya, Panginoon. Gary, Panginoon, Gary Esguera, nagpapasalamat siya sa mga blessing na at favor, protection, and safety na pinagkakalob mo sa kanila, Panginoon. At ang prayer niya ay provision para kay Sam na matapos, Panginoon, yung kanyang graduate schooling, and for also Alex business and for Gaby's career. Lord, inilalapit po namin ang anak ni Brother Gary na ito, may mga anak niyang ito, malalayo sila, sa malayong lugar sila. We reach them out, Panginoon, sa iyong pagtipo sa kanila sa mga provision at patuloy na pagbibigay ng mga pangangailangan sa kanilang school, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon, patuloy po namin nilalapit sa iyo itong prayer request ni Asi para sa kanyang daddy na dinala sa operating room ngayon. Pinapray po namin ito kanina. Kami po ay nagkakaisang nilalapit sa iyo si Brother Joji, ang daddy ni Asi. Pray Lord for your guidance sa doktor na mag-perform ng operation, yung kalakasan din para sa kanyang daddy, at higit sa lahat, Lord, yung peace sa kanyang buong pamilya. Pagkaloob mo rin po, Panginoon, itong kagalingan para sa kanya, at yung pagsama mo po hanggang sa matapos yung operation, hanggang sa recovery, yung success ng operation, Lord, hinihiling namin. Alam po namin, Lord, na ikaw ang Diyos na tutugon dito sa aming panalangin. Lalapit din po namin sa iyo, Panginoon, itong prayer request ni Vic Marikdem. Lord, i-bless mo po yung ng kagalingan din, yung paninikip ng dibdib ni Camille. Ikaw po ang kanyang tinatawag, Panginoon, at alam po namin na pagkakaloob mo rin po yung miracle sa pangalan ng Panginoong Jesus, yung kagalingan dito sa paninikip ng dibdib ni Camille. Salamat po, Lord, sa pananampalataya ni Vic Marikdem na siya ang nagtitiwala sa kagalingan mula sa iyo. Ganun din si Mirna Valdivia, pinapanalangin din, Panginoon, si Joselito de la Rosa, yung gallstone operation sa Friday sa RPHS. Lord, samahan mo rin po ang kapatid na ito sa kanyang operasyon. Again, yung mga doktor, Lord, samahan mo rin po, bigyan mo po ng wisdom. At ganun din, Lord, yung success ng operation, yung magalingan, Panginoon, para po kay Joselito de la Rosa. Pedro Varela, na nakakonfine sa Ortigas Hospital dahil sa stroke. Lord, ikaw po ang humipo dito sa kapatid na ito. Iparanas po rin po, Panginoon, yung kagalingan, yung recovery, at we pray, Lord, na wala pong ma-damage na anuman sa katawan ni Pedro. Ma-recover po siya. At iparanas mo po, Panginoon, sa kanya yung paghipo mo sa mga oras na ito. Lord, lahat po ng ito ay aking pong nilalapit. Itong mga prayer request na ito ni Asi, ni Vic, at ni Mirna. Hiling ko po, Lord, ang iyong favor, katugunan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon. Yung pong prayer po ni Maricar, please pray for Kuya MJ
na malinawan siya kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay niya at ilayo siya sa mga barkada na hindi mabuti. Lord, sa po namin kinakatiwala si MJ. Alam ko, Panginoon, na nais mo siyang maligtas. Kaya Lord, sa oras na to, Panginoon, kinakatiwala ko po siya. Tunay na magkaroon po siya ng relasyon sa iyo. Ay pagkaloob po niya yung buhay niya sa iyo. Siyempre, Panginoon, ilayo mo rin siya doon sa mga barkada na hindi po mabubuting impluensya, Panginoon. Lord, praying po sa mga relasyon na nasira, praying din po sa lahat ng mga may karamdaman, also praying na ang bawat negosyo at trabaho ng bawat isa, pinapray din po namin, Panginoon, yung para sa OBS sa balay. Nawa, Lord, patuloy silang mauhaw sa iyong salita at ikaw ang laging mapupuno. Ikaw ang laging magpupuno sa kanilang mga kailangan at sasagot sa kanilang panalangin. Lord, salamat, Panginoon, doon sa mga panalangin na pinagano ni Maricar. Lord, ikaw po ang kumilos, Panginoon, doon sa mga tao na to, Panginoon. Yung mga relasyon na nasira, mga may karamdaman, trabaho, at yung mga OBS, Panginoon, yung mga inaabot nila, Lord, I pray, Panginoon, na ikaw po ang kikilo sa mga tao na to upang sa ganun, Panginoon, lalo silang magtiwala sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang sasagot sa kanilang mga panalangin kung ano man po yung pangangailangan nila. I pray na ipagkakaloob mo ito, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na nais mo na sila ay makakilala sa iyo. Kaya Lord, sa iyo po sila ay kinakatiwala. Maging yung pong prayer po ni Pastora Lorna, pag-pray po na maghimala ka po sa kay Camille, Lord. Pagalingin mo po siya sa kanyang masamang pakiramdam. In Jesus' name. Lord, kung paano mo po kami pinapagaling, mga anak mo, Lord, iparanas mo rin kay Camille yung kagalingan na nagmumula sa iyo. Dumalo yung kagalingan sa pangalan ni Jesus. Ngayon pa lang po, Panginoon, nagpapasalamat na kami. Alam ko, inadaloy mo na yung kagalingan. Tinatanggap po namin yung kagalingan. This is our prayer in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Lalapit din po namin sa iyo itong prayer request ni Beatrice Angeles, yung patuloy na panalangin para sa kanyang mga siblings at pamilya na mailapit sa iyo at sa pamilya ni na Josepa, Belinda, Noel, Bernard, Jocelyn at Remy Ann. Lord, salamat dahil ang aming kapatid si Beatrice Angeles ay merong pagnanais na ang kanyang pamilya ay mailapit sa iyo, kumilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, I pray na sa Video off ka, no, Ni, para mahina Ganun yata. din si Daisy Simon. Mapasalamat siya sa Panginoon sa patuloy na kalakasan at kaligtasan ng kanyang buong kaya ng kanyang pamilya, lagi mong ingatan at binibigyan ng kalakasan. Patuloy din panalangin para kay Ate Beatrice, praying for recovery ng mag-asawang from her stroke and her husband, yung cousin din niya na si Nick na ngayon ay nasa dialysis. Ipuin mo po, Lord, touch them, O God, for their full recovery. And thank you, Lord, for the loving care and support of their family, children, and grandchildren. Lord, isa po kami sa panalangin na ikaw po ang magpapagaling sa mga taong ito, sa mga inilapit po ni Ate Beatrice, ang iyong paghipo, ang maranasan nila, yung miracle, Lord, mula sa iyo. At ganun din yung kapayapaan sa iyong pamilya. Malapit ko rin po sa iyo si Ate Norby Hernandez. Pray for continuous healing for Margie Jonacque. Lord, hinihiling din po namin ang pagalingan para sa kay Margie. Kung ano man ang karamdamang ito, alam po namin, Lord, na kaya mo. Lord, salamat po sa lahat ng ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus.
Romy, tumalay niya ata sa iyo yung So, sorry. Panginoon, itinataas po namin si Ate Rachel sa kanyang kahilingan. Dalangin niya na patuloy na kagalingan ni Merlin Recto sa kanyang fatty liver. Nawa, pag-ipo ng Panginoon ay maranasan niya. Ganun din si Jackie Lou Salameda, patuloy na pinapanalangin yung paggabay, pag-iingat, kagalingan na maramdaman niya, magkaroon siya ng kalakasan araw-araw at provision sa kanyang hanap buhay bilang single parent. Yes, Lord, tulungan mo po siya, ipuin ang kanyang katawan sa mga karamdaman at give her the provision na kailangan niya. Ganun din yung meron siyang spoken prayer request. Kung ano man ito, Panginoon, ikaw po ang nakakaalam. Ikaw ang magiging dito. Patuloy din na paggabay sa kanyang family, sa kanyang unika-iha para sa tuition fee this coming year. Yes, Lord, ikaw ang maging provider para sa tuition ng kanyang anak, Panginoon. Hapit na yung enrollment, Panginoon. Sa yung tamang oras, magkalubukang pangangailangan ito. Ganun din, si Evelinda Cruz Benitez, pinapanalangin na patuloy na bigyan sila ng Panginoon ng tindera na mag-o-order ng kanilang kakanin na buchi. Dalangin ng negosyo ito na i-bless mo, Panginoon. At ikaw ang tumugon sa kulangang ito sa kanilang negosyo. At ganoon din, matagdagan ang kanilang ginagawa o niluluto. Lord, ikaw ang magpaunlad, parami ng mga customers para magkaroon ng source of your blessing para sa negosyong ito. God, ikaw po ang tutugon sa mga pangangailangan ito. In Jesus' name. Amen. Okay, gusto ko pong uling bumasa ng talata dito po sa Psalms 119 verse 114. Ito po ang sinasabi, "You are my refuge and my shield. I have put my hope in your word." So, katiwala po natin maniwala po tayo doon sa ating Panginoon. Okay? Tuloy po tayong manalangin. Yung pong prayer po ni Ate Solita, praying for healing for Rose. Her daughter, Rhea, is suffering in ICU for lung problem, so seriously ill. Lord, wala pong mahirap sa iyo, wala pong imposible. Kaya Lord, sa oras na to, Panginoon, praying for healing kay Rose sa kanyang anak na si Rhea na nasa ICU. Lord, alam ko, Panginoon, meron kang plano na maganda, Panginoon. Gamitin mo yung doktor, yung mga gamot para po makaraos, makalampas po itong kanyang karamdaman na to, Panginoon. Declaring healing will flow in Jesus' mighty name. Maging yung pong prayer ni Pastor Glenn, prayer for Jody's and Victor's successful heart bypass. Lord, alam namin, sinagot mo na yan, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. We believe in your word. Maging yung prayer po ni Ate Beatrice, praying for my other cousins, si Helen and Nonoy, also with age-related conditions, also for Lilia and her whole family, and whole household, and Narding with his family, that they draw closer to you. Lord, ikaw po ang kikilo sa mga mahal sa buhay na to ni Ate Beatrice. May mga edad na sila, pero Lord, alam ko, ipoprovide mo pa rin yung kanilang mga pangangailangan, kanilang pamilya, ng kanilang mga tinatangkilik, at maging yung family niya na mas lumapit pa po sila para sa iyo, Panginoon. Pagkatiwala po nila yung buhay nila sa iyo, patuloy ka nilang maranasan yung kabutihan mo, yung vision mo, yung pag-iingat mo, yung healing, Panginoon. Pakahayag ka sa kanila, Panginoon. And
Also, Lord, yung pong pasasalamat ni Pastora Lorna. Salamat, Lord, sa buhay ni Alan. Nagagamit mo siya sa pag-abot ng mga wala pang relasyon sa iyo. Praying for good health at pag-iingat sa pamilya ni Alan at sila, Pastor Nelson. Lord, thank you. Alam ko, Panginoon, ikaw ang gumagamit sa mga anak mo upang maabot yung mga wala pang pagkakilala sa iyo. Lord, kaya ang dalangin namin ay diyan po sila ng magandang kalusugan, ingatan mo kanilang pamilya, doon sa kanilang paghayo, Panginoon, maranasan nila yung kalakasan mo, Panginoon. Pagkatiwala nila yung buhay nila sa iyo, kaya Lord, I do believe na ipoprovide mo yung lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya Lord, salamat po sa mga buhay na ng mga taong ito na nagpapagamit sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. This is our prayer. Amen. Amen. Panginoon, lalapit din po namin sa iyo sa gabing ito, yung prayer request ni Daisy Simon. Dalangin niya para sa ating Panginoong Jesus yung kagalingan ng kanyang anak na si Len. Lord, sa mga sandaling to, ipatong po ang iyong kamay kay Len at hiling po namin, Panginoon, tanggapin niya yung kagalingan mula sa iyo. Jesus name. Ganun din po yung prayer request ni Ate Rachel Cruz. Nagalingan din para kay Elizabeth de los Santos sa stroke, kanyang naranasan noong isang linggo. Provision din para sa mga gamot at patuloy na pananampalataya sa ating Panginoon. Lord, lapit din po namin sa iyo si Elizabeth sa nangyaring stroke sa kanya. We pray, Lord, yung paggipo rin, yung kagalingan, at maging yung provisions sa mga pangangailangan, lalo na po yung gamot. At higit sa lahat, Lord, huwag pong mawala yung kanyang pananampalataya sa iyo. Magpatuloy po siya, Panginoon, sa pagtitiwala at pananalangin sa iyo. Dahil alam po namin, Lord, na ikaw ang makaya tumugon sa lahat po ng panalangin. Lord, ganun din yung prayer request ni Obi Milianes Caballero. Lord, naway bumuti na po ang pakiramdam niya at Al para makapasok na sila sa bukas. Wala na yung lagnat, BM at sakit ng tiyan. Lord, again, ikaw po ang Diyos ng kagalingan. Ilalapit po namin sa iyo itong karamdaman ni Al. Hiling ko po, Lord, yung hipuin ito sa gabing ito. Iparanas po yung kagalingan para po makapasok na rin sila bukas. Panalangin din para sa kagalingan ng sipon at tubo ni Yani. Lord, o din po ang magpagaling sa ubo at sipon ni Yani. Hiling ko po, Lord, na pagkalobo po sa gabing ito yung kagalingan. Ganun din, itong langin ni Lord Norby. Panalangin para sa business ni Evalinda Cruz na madagdagan pa ang kanilang tindera at marami silang ma-produce at ma-bend. Lord, ito po ang patuloy na magpala sa business ni Evalinda Cruz. Lord, salamat po dahil ikaw po ang Diyos ng lahat ng katugunan sa pangalan. Amen. Amen. Gusto kong i-share itong maganda yung sinasabi sa 1 John 5, 14 to 15. And this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. So magandang panghawakan natin, tutugon ng Panginoon. Panginoon, tinatas namin again yung kahilingan ni Ate Rachel Cruz, kagalingan naman kay Norma Adolfo sa pagsakit ng braso at bumaba na ang kanyang BP. Lord, ipuoy mo po ang kapatid na to sa problema niya sa blood pressure, Panginoon. Mag-normalize ito, O God. And yung prayer request ni Kuya Bong, praying na magkaroon ng wisdom and guidance sa Sitio Victoria Outreach Bible Study. Pag-iingat sa mga kapatiran na dumadalo sa aming weekly meeting.
Yes, Lord, tinataas namin yung kanilang ministry nito, Panginoon. At salamat na kasama kami na ipanalangin ang gawain ito. Nawa magkaroon ng mga kapatiran na dadalo doon upang makapakinig na yung salita. Palayan mo mga maggagawa dito, Panginoon. Ganun din yung prayer request ni Ate Beth Candelaria. Prayer for a relative that God Almighty will help him with his financial difficulty. Yes, Lord, ikaw po ang tumugon sa pangangailangan ito sa relative ni Ate Beth, kanyang financial problem. At ganun din yung relative na will call on the Lord who is his great provider by God's grace and mercy. Amen po, Panginoon. Ikaw ang tunay na provider at ikaw ang may kapangyarihan upang tumugon sa pangangailangan ito. Kailangan lang namin na iwala, malampalatayan sa iyo. And then, pinapanalangin din namin yung Auntie Luz yan, ni Ate Beth, Panginoon, at saka ang buong sambahayan. Bless po sila, Panginoon. Grant them, O God, that kita muli madalaw ni Ate Beth at maging pasangkapan mo siya upang mawala ang lungkot ng mga kapatiran ito, Panginoon. Thank you, Lord, sa ministry na ganito, yung dalaw, Panginoon, na nakakatulong sa kapatiran na nalulungkot at yung may mga pangangailangan. Thank you, Lord. Kami po ay may confidence na yung tutugunin ang mga panalangin ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay. Patuloy-tuloy po tayo mag-pray. Ilalapit po namin, Lord, yung prayer namin ni Ate Rachel, patuloy na paglagong espiritual ng mga dumadalo sa OBS sa Muson, sa Ali 2. Lord, ikaw po ang kumilos. Bigyan mo po ng uhaw, ng gutom yung mga tao na nakikinig dito sa OBS sa Muson. Lord, I pray, Panginoon, na gamitin mo po yung mga nagtuturo upang maintindihan nila, Panginoon, at lalong mapalapit sila, Panginoon. Magkaroon sila ng relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, sa iyo po namin sila kinakatiwala. Dalangin namin ng paglagong espiritual, Panginoon. Maging yung pong prayer ni Ate Norby, padaluin mo po ang kagalingan kay Merly Recto para sa kanyang fatty liver. Lord, you are our great healer. Kinakatiwala po namin si Merly sa iyo. Ano man po yung fatty liver, kayang-kaya mo pong alisin yan. In Jesus' name, there's healing in the mighty name of Jesus. Dumaloy yung kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maging yung pong pasasalamat ni Sherry. I thank God for bringing Pastor Peter Pan of CMC back home safe and sound. May God continue to empower him and enrich his ministry. Lord, salamat po sa traveling mercy mo na nakauwi po ng maluwalhati sa kanyang tahanan si Pastor Peter. Patuloy mo po siyang i-empower, bigyan ng wisdom, kapangyarihan upang mapalago pa niya yung kanyang ministry at yung mga tao na kanyang pagsasalitaan, yung inaabot niya, Lord, makakilala sila, gamitin mo itong si Pastor na to, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay ni Pastor. Lord, maging yung pong prayer ni Bong Salas, patuloy na pag-iingat kay Maki sa kanyang mga weekly provincial travel. Lord, let your mercy, let your pag-iingat, let your traveling mercy be mapunta kay Maki sa kanyang mga provincial travel. Lord, I pray, Panginoon, na Lord, siya man, itong anak niya to ay nag-ministry para sa iyo. Kaya Lord, ang pag-iingat mo, ang maranasan niya, kabutihan mo at higit sa lahat, kung ano po yung pangangailangan niya sa kanyang pamilya, Lord, i-provide mo, Panginoon.
let your will be done sa buhay niya, Panginoon. Maging yung pong prayer item na pasasalamat ni Lorna Parpan. Thank you po, Lord, sa patnubay, sa gabay, sa proteksyon, at pagbigay po ng mga financial needs at food sa araw-araw. Thank you po, Lord. Lord, alam ko, Panginoon, na ang pangako mo ay mamuhay kami ng naayon sa iyong kalooban. Kaya Lord, salamat po sa guidance, salamat po sa proteksyon, at hindi lang yung Panginoon, yung pagbe-bless mo sa amin, sa kanila, sa mga pagkain na araw-araw. Thank you for the provision. Thank you po, Panginoon, na lahat po ng bagay sa iyo nagmumula. Kaya Lord, patuloy mo po iparana sa kanila yung kasaganaan, Panginoon, yung blessing na nagmumula sa iyo. Lord, salamat po. Ngayon pa lang, papasalamat na kami dahil alam namin ikaw ang tutugon at ikaw ang kikilos sa buhay nila, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Gusto lang i-share itong isang verse para po ma-encourage ang bawat isa na patuloy na manalangin, lumapit kay Lord. Ito yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus sa Mark 11:24. Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So nawa ay patuloy na ma-encourage tayo na manalangin sa ating Panginoon. Sa gabing to, nais kong ilapit yung panalangin ni Joe Juan, yung patuloy na paglagong espiritual sa mga inaabot nila sa Miñano Compound OBS at sa mga taga-sitio Victoria OBS. Dalangin nila na matuloy na po ang bautismo magaganapin sa sitio Victoria sa OBS nila ni Kuya Bong Salas. Lord, alam ko po na ikaw po ang kasama nila dito sa mga OBS ito, sa mga naabot nila dito sa Miñano Compound at Sitio Victoria. Yung pong dalangin nila na matuloy yung bautismo. Lord, wala pong maging hadlang, lalo na po sa mga gustong magpabautismo. I pray then, Lord, ng pagkilos ng Holy Spirit. Samahan po si Kuya Bong, si Joan sa kanilang paglilingkod na ito. Panalangin din muli para kay Kuya Bong Salas. Papuri at pasasalamat sa blessing sa family at sa kanyang sibling. Protection, good health at provision sa kanilang mga daily needs. Lord, ikaw po ang great provider. Ikaw po ang napoprotect. Ikaw din po nagkakaloob ng lahat ng kabutihan sa aming kalusugan man, pangangailangan, sa lahat ng blessing. Ikaw po ang lahat ng source. Kami po ay nakikiisa sa papulit at salamat ni Brother Bong. Panalangin din para kay Lorna Mauricio. May pass Francisco at Lester Mauricio. Kung ano man ang karamdamang ito, dinalapit po namin sila sa gabing ito at hinihiling po namin, Panginoon, kagalingan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Praying din na magkaroon ng buyer at clients ang isa niyang malugang ng business at on time sa ang provider at isa na yung pong piece of business ng kanyang Okay na. Okay, so nakita ko sa chat kanina, sabi ni Chairman Ega, yung ating MC, pray, pray, pray. So Matthew 21:22, sabi dito, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. So yun, pray, pray, pray. Talagang napakahalaga. Kaya dadali natin yung mga prayer request na to.
ating senior pastor, prayer niya ay yung upcoming Bible Interpretation Seminar Part 2 with Dr. Rolly De La Cruz on May 16. So maganda po ito, no? Panalangin natin na maging maayos dito. Marami ang natututo dito. Dalangin namin, Panginoon, na ngayon pa lang ay ikaw po ang tumulong sa paghahanda ng gawain ito. So, yung Bible Interpretation Part 2. Dalangin namin si Dr. Rolly De La Cruz na gamitin po ang patuloy na matuto kami kapag gawa ng mga messages kung paano ito, yung mga technique ng paggawa, Panginoon, upang makapag-share kami ng maayos, Panginoon, sa iba. And then yung prayer for provision para sa PMCC Youth Camp sa May 29 to 30. Panginoon, ikaw po ang tumulong sa financial na pangangailangan dito sa youth camp na ito. At nawag ay karoon ng sufficient amount para magawa, Panginoon. At maging blessing sa bawat kabataan ang camp na ito. And then, prayer for God's guidance sa lahat ng team and ministry leaders. Preparation for the upcoming second leadership convergence sa May 23. Yes, Lord, dinadalangin namin yung mga plano na ginawa na sana ay magawa yung mga objective at yung mga committed na mga commitments ay magkaroon ng katugunan, lalo na doon sa mga dapat maabot. Ano yung naging targets namin ay ma-reach ito, Panginoon. Ganun din yung prayer for God's intervention and favor over the church lot issue sa Bongliw Church. Nilalapit po namin yung Bongliw Church sa problemang ito. Yung sa that issue, Lord God, ikaw po ang katugunan para maging maayos kung ano man problema meron dito. Ikaw po ang maging katugunan. Ano din yung prayer request ni Isosceles Santos. Nagpapasalamat siya, nakalabas na sa hospital yung father niya. Huwag makakilala siya kay Jesus. Salamat po, Panginoon, sa katugunan mo sa pagkaka-hospital ng father niya, sa ikaw na nagpagaling, at ganoon din, sa lahat, importante na dalangin niya na makakilala tatay niya sa Panginoon. Thank you, Lord. Ang lahat ng mga ito, alam namin na may katugunan ka sapagkat dalangin namin ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, patuloy po tayong manalangin. Yung pong prayer po ni Ate Armin. Pag-iingat at covering of protection sa aking buong sambayanan na umaalis sa araw-araw para magtrabaho. Lord, I'm praying for your protection be upon them. Samahan mo sila pag-alis, papuntang trabaho at sa kanilang pag-uwi. Ganun din, Panginoon, samahan mo sila. Makauwi sila ng safe and sound, Panginoon. Lord, pati yung pag-iingat po laban sa mainit na panahon ngayon, especially ngayon, laban sa karamdaman na dala ng init. Lord, let your protection be upon them and all of us, Panginoon. Maging yung kagalingan ni Jen mula sa sakit sa balat, psoriasis, sa pananakit ng katawan. Yes, Lord, ikaw ang aming Jehovah Rapha. Ikaw ang aming great healer. Ikaw ang dakila naming manggagamot. Kaya Lord, pinakatiwala po namin sa iyo yung sakit na psoriasis ni Jen, Panginoon. Lord, maging yung paglawong espiritual ng kanyang sambayanan at kalayaan mula sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Lord, mas maranasan nila, Panginoon, yung kabutihan mo, yung
yung mga salita mo na totoo, maging totoo to sa kanilang buhay. Lord, I pray also na ilayo mo sila, Panginoon, sa mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo. Bigyan mo sila ng wisdom, ng power upang maiwasan ito, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon. Wala po silang ibang asahan kundi ikaw lamang, Panginoon. Maging yung pong kasipagan sa pagdalo ng member ng Allied in Faith, Shepherd's Flock, Antioch Sunday School at Living in Faith Cell Group. Lord, yung pong mga membro na inaabot nila, Panginoon, Lord, I pray, Panginoon, na maging masipag sila, maging active sila, maging uhaw sila, gutom sa salita mo. Lord, I pray, Panginoon, na ikaw po yung kikilos sa kanila. Kakaroon sila ng mas malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, I also pray for the financial provision sa enrollment, pambili ng mga gamit, libro, uniform ng kanyang mga apo, Panginoon, at sa iba pang gastusin ng pagbayad sa kanilang mga monthly bills. Lord, ito po yung aming Jehovah Jireh. Ikaw yung aming great provider. Sa iyo nang gagaling lahat ng provision. Ano man yung pangangailangan nila, pambili ng gamit sa school, enrollment, uniform. Lord, ipagkaloob mo po, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng mga provision sa amin. Even, Panginoon, doon sa mga monthly bills nila, pangangailangan nila sa tubig, kuryente, lahat, Panginoon. Sa po namin kinakatiwala at I do believe, Lord, na ikaw ang magkakaloob sa kanila, Panginoon, na lahat ng kanilang pangangailangan. Kung aming dalangin, sa tanging pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoon, na muli nilalapit po namin sa iyo ang prayer request ni Ate Armin, yung wisdom para sa kanyang anak na lilipat ng ibang office. Naway hindi magkaroon ng problema, lalo na sa kanyang sweldo. Lord, we pray for your wisdom para sa kanyang anak dito sa kapasyahan niyang lumipat ng ibang office. At yun din pong sweldo niya, Lord, ay wala rin pong maging problema. Ganun din panalangin niya rin, hipuin mo po ang puso at isipan ng kanyang mga anak, manugang at mga apo na lumalim sa kanilang pananampalataya. Yes, Lord, ito po ang nasa puso ni Ate Armin, yung kanyang buong pamilya ay lumago at lumalim sa pananampalataya. Lord, ikaw po ang kumilos sa mga puso nila. Nawa yung mga salita nila, salita mo na kanilang narinig ay tumanim sa kanilang puso at kumilos ang yung Holy Spirit sa kanilang buhay. Panalangin din para kay Pastora Miden, praying for the part 2, Fundamentals of Biblical Interpretation with Dr. Rolly de la Cruz sa May 16 para sa muling pagsama ng Panginoon sa kay Pastor Rolly. Lord, ngayon pa lang, ihanda mo na po ang gawaing ito. Marami pong muli ang dumalo at dalangin ko, Lord, na yung pagsama kay Pastor Rolly sa kanyang paghahanda at ganun din, Lord, ang iyong Holy Spirit ang kumilos sa gawain ito. Ito pong biblical interpretation, magpakahayag ka po at dalangin ko, Lord, na wala pong maging hadlang para sa bawat isa, lalo na po kami bilang mananampalataya na magsik na sumama dito or umattend dito sa gawain ito. Ganun din yung makadalo ang lahat at matuto, ma-provide ang mga pangailangan ng bawat isa sa pagdalo at pagsama ng banal na Espiritu Santo. Yes, Lord. I pray, Lord, na yung pagkilos na bawat isa sa amin ay maka-attend dito sa napakahalagang gawain ito at yung pagkilos po ng yung Holy Spirit, Panginoon, ang aming pong hihiling. Lord, salamat po at alam ko po na ikaw po ang tutugon sa lahat ng panalangin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen, amen. Tinataas po namin sa iyo ang mga prayer request na to. Si Daisy Simon, tinataas ko po niya po ang pag-iingat nyo sa kanyang sa kanilang mag-asawa sa biyahe nila papuntang Canada. Babayan at patnubayan sila
pinagkakatiwala nila sa iyo lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Opo, Panginoon, ikaw po ang mag-ingat sa kanila, malayo yung pupuntahan nila at may mga challenges, Panginoon, sa paglalakbay. Lord God, ikaw po ang sumama sa kanila at kung ano man ang mga challenges ay ikaw po ang maging katugunan, Panginoon. Ganoon din, yung prayer request ni Mayer, Guerra, praying for all church plant teams at mga OBS teams. Give them wisdom, compassion, and protection. Bless their families for supporting their ministry. Supply all their needs. Po, Panginoon, inaabot po namin ang mga gagawang ito sa pag-spread na iyong salita, pangangaral, Panginoon, pag-share ng iyong kaligtasan, Lord God, ang church planting team, yung mga outreach Bible study team, Panginoon. Ikaw magbigay ng wisdom at patuloy na i-bless mo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Ingatan parati. Meron din pinapanalangin niya yung kagalingan para kay Brother June and Auntie Lucy. Lord God, ano mga karamdaman, meron si Brother June and Lucy, Panginoon, ikaw po ang mugo maging ikaw ang magkaloob ng kagalingan para sa kanila. Ano din kay Joel Cruz, healing sa lahat ng may sakit sa kanila, mga kapag-anak, pamangkin, kalakasan ng kanyang Ate Aida. Yes, Lord, tinataas po namin ang mga kapapirang ito, yung mga may sakit. We claim healing, Panginoon, kalakasan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, bago po ulit tayo magtuloy sa ating pananalangin, I just want to read a verse from Psalms 46, chapter 46, verse 10. Let go of your concerns. Then you will know that I am God. I rule the nation and I rule the earth. So ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga concerns. Amen, amen. So, tuloy po tayong manalangin. Nagpapasalamat po si Rosana, papuri at pasasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan sa family. Lord, alam ko, Panginoon, meron kang plano at magandang pangako sa kanila. Kaya Lord, pinangahawakan po namin ito. Patuloy nilang maranasan yung katapatan mo sa kanilang buong pamilya, yung kabutihan mo. Lahat po, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. And Lord, I'm also praying for the spiritual growth of Alive in Faith Diesel, yung Diesel, yung cell group nila, Panginoon, maging lumalim pa ang kanilang pananampalataya, lumago yung kanilang pananampalataya sa spiritual growth. And also praying for continuous healing ni Ate Esmer Pinat. Lord, you are our great healer. Wala pong imposible. Kaya Lord, sa oras na to, ang dalangin ko kay Ate Esmer, let your healing touch flow in the mighty name of Jesus. Salamat, Panginoon. You are a great healer. Thank you, Lord. Maging yung pong prayer ni Vincent, dalangin ko ang patuloy na paglagong espiritual sa mga inaabot nila sa Damayan Church Planting at sa lahat ng Church Planting Outreach Bible Study. Lord, gamitin mo po itong mga tao na, mga anak mo na naglilingkod sa iyo. Makaabot po sila lalo, Panginoon, ng mga tao. Handa mo po yung mga tao na makikinig sa kanilang pagtuturo doon sa Damayan Church, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, patuloy mo silang pararanasin ng mga himala, mga kagalingan, and even, Panginoon, yung provision. Alam namin, Panginoon, na yun ang gagawin mo upang maabot pa nila lalo yung mga tao doon sa Damayan, Panginoon. Lord, maging yung prayer, pasasalamat ni Nilo, Juneda, Eli. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat niyo po sa aming anak na si Sharon.
Lord, thank you. Alam namin, Panginoon, na kung kami magtitiwala sa iyo at kami ay may relasyon sa iyo, anak mo kami at ikaw ang mag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, doon sa pag-iingat mo kay Sharon. And also, Lord, yung prayer ni Arlene De Leon, healing and provision sa lahat ng may mga sakit, salvation for Cherry, Edith, Mylene at Kit. Makakilala sila sa Diyos. Lord, salamat sa kagalingan, mga mayroong sakit ng mga anak mo. And Lord, maranasan din na yung kaligtasan na nagmumula sa iyo kay Cherry, si Edith, Mylene at Kit, Lord. Handa mo po yung kanilang puso, palambutin mo po yung puso nila, Panginoon, upang sa pag-share po ni na Arlene, Lord, I pray na tumimo sa kanilang puso yung salita mo at magnais sila na kilalanin ka bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas na kanilang. Gamitin mo po si na Arlene, Panginoon, at I do believe, Lord, na makakakilala po itong mga tao na to in the mighty name of Jesus. There's power in the name of Jesus. So, Lord, salamat. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Lord, kami po ay muling lumalapit sa iyo para sa prayer request ni Aiza Nunez. Pasasalamat. Thank you, Lord, sa lahat ng blessing na natanggap nila. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng ito. Panalangin din, praying din po, nasamahan sila sa laban na kinakaharap nila. Alam po namin, Lord, na mananalo sila dahil kasama kanila, O Lord. Yes, Lord. Hindi po sila pababayaan kung ano man ang kanilang kinakaharap o ano man ang kanilang pinagdadaanan. Lord, samahan mo po sila, itawin mo po sila at yung tagumpay, yung katugunan sa kanilang panalangin. Panalangin din para kay Carmi San Victores. Lord Jesus, ikaw po ang tanging sandigan nila. Amen. Panalangin niya para kay John G. San Victores, yung kanyang asawa, na yung successful bypass operation at fast recovery. Maraming salamat sa Panginoong Jesus sa lahat ng pagkilos mo sa kanila at naging smooth ang lahat. Ikaw lamang at wala nang iba, Panginoong Jesus, ang kanilang sandigan dahil God is always with us. Amen. Lord, ngayon pa lang, Lord, iniklaim na namin yung katagumpayan ng operasyon ni Joji. Marami kaming nananalangin, Panginoon. Kaya alam ko, Lord, nadidinggin mo po ang panalangin ito. At yung kagalingan, yung mabilis na recovery, yung pagsama, yung kapayapaan, kagalingan, ay pagkakalo mo po para kay Joji San Victores. Salamat po, Lord. Ikaw po ang Diyos na aming pinagtitiwalaan at ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Karagdagang panalangin din po para sa Ate Eileen Gonzaga Candelaria sa pagpanaw po ng aming Kuya Lioby. Samahan niyo po ako manalangin para sa kanila. Panginoon, dalangin po namin ang iyong mapagpalang yakap sa pamilya ng Kuya Lioby, sa kanyang 3 anak, mga kapatid, Lord. At this time, we pray for your grace and peace and yung comfort sa kanilang lahat, sa buong family. Pray, Lord, na sa mga darating na schedule ng burol, Lord, magamit po ito para ihayag ang iyong kapangyarihan at i-share ang inyong kaligtasan sa mga kapamilya at mga kaibigan. Salamat po sa iyong pagpapala. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen. Salamat mga prayer partners. 3 beses si in-exhort kanina. Ang Diyos daw ay dumidinig sa lahat ng panalangin. Si Kuya Romy at si Brother Noni. Totoo ba ito? Kasi may mga supporting verses sila kanina, 3 rin. Dagdagan pa natin ng isa mga prayer partners. Sabi rito sa Matthew 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Pumatok kayo at kayo'y pagbubuksan sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Wala pong pinipili ang Lord, no? He is the God of all.
So praise God for that. Sa ating prayer time, kung hindi po naisama yung mga prayer request nyo dito sa live stream, umasa po kayo at magtiwala na ito ay ipagpe-pray naman ng mga ating mga intercessors na nagmi-meet weekly, no? Mga intercessors live nagmi-meet sa church. Sila po ang magpe-pray nito mga hindi nabanggit na mga prayer items or even praise items. Sige po, bigyan natin ang mga announcement para sa mga activities ng church. Nandiyan po sa inyong screen ang tithes and offerings, no? God loves a cheerful giver, so tayo pong lahat ay magtapat sa ating offerings at higit sa lahat sa tithes. Diyan po yung BPI peso account, BPI dollar account, at GCash. Napakadali na po ngayong mag-tithes or mag-offering, no, sa GCash na lang, no? Ayan po yung mga instructions to do that. Next po, announcement of sa May 2 ay meron po tayong gagawin na patungkol po ito sa Thriving Members Capable Community. Ito po ay hydroponics para tayo po ay magkaroon ng kaalaman para sa food security. Ibig sabihin, meron tayong makakain, ano man ang mangyari. Hydroponics, ibig sabihin po ito sa maikling kaparaanan ay pagtatanim ng walang lupa, no? Okay, kung kayo po interesado, in 30 days, meron po kayo magiging harvest. Dumalo po kayo dito sa hydroponics on May 2, Sabado po yan sa David Hall. Kailangan po yata ng pre-registration for this para ilista po kayo. Okay, mag-participate din po at likumin at kalapin ang mga bata para sa ating Daily Vacation Bible School, DVBS. Title po nito, Ready, Set on Fire. Kailan po gagawin ito? May 4 to 9, 2026, 8 a.m. to 11 a.m. sa TMCC sa David Hall. Yan, no? Supportahan po natin kung kayong may mga chikiti, mga bata, gusto nyo silang makarinig ng salita ng Diyos, maging mga kapitbahay or kaibigan, invite po natin sila sa DVBS. Okay? Ayan, nako. Wow, what a blessing. Meron pong part 2, yung biblical interpretation by Dr. Rolly de la Cruz. Naka-attend po ako ng part 1. Naupos po yung aking tinta sa pag-take down ng notes. Marami pong matutunan, karoon ka ng confidence sa biblical interpretation upang may share sa ng Diyos. Sa May 16, Saturday din po ito, 8 a.m. to 3 p.m. sa David Hall. Baka sa sanctuary dahil maraming dumadalo pala, no? Puno yung sanctuary. 8 a.m. to 3 p.m. parang mahaba po, no? Pero pag andun kayo sa mismong seminar, tingin nyo ay kulang pa yung oras. Dahil maraming learnings. Kita-kita po tayo ron sa YFC Young Followers of Christ. Ito po yung ating youth ministry. Meron po silang youth camp. Ito po yung gagawin sa La Ferda, Tanay Rizal. Suki na po tayo dito. On May 29, alas 8 hanggang May 30, 1 p.m. Meron pong registration fee para sa inyong mga bagets, sa inyong mga youth na gustong pasamahin. 500 pesos covers for everything, no? Para po dun sa youth camp. Kung kayo po may mga teenager o mga youth, pasamahin niyo po dito. Yan. Meron pa ba? Okay, worship service, invited pong lahat. Kung kayo first time na nakadalo ng POP o in-invite po namin kayo mismong sa church. Alas 8 ng umaga every Sunday sa TMCC, Venus Street, San Isidro, Taytay Rizal. Kita-kita po tayo ron, atin pong alamin. Totoo ba na we have a God of fulfilled promises? Sa TMCC po. And then sa kasabay po nito, every Sunday, kung kayo naman nag-aalala na sinong iiwan ko sa mga anak ko maliit, isama nyo po dahil meron po tayong children's service in person. Habang kayo ay nandoon sa main church, ay meron po nagtuturo ng salita ng Diyos sa inyong mga anak. Yan, meron pa ba? Marami. Okay, so kita-kita po tayong uli every Wednesday, 7 p.m. live streamed over Facebook, Power of Prayer. There's power in prayer.
So samahan niyo po kami. Be our prayer partners. Okay, and with that, wala na pong announcement. With that, let's request si Pastor Lloyd para po sa ating tanggapin po natin ang benediction and closing prayer. Sige po. Sa ating narinig na mensahe kanina, yung kapayapaan ng Panginoon ay binibigay niya through the Word, and even doon sa ating pananalangin ay pagpapahayag na tayo ay may kapayapaan dahil alam natin na yung ating mga inilapit sa Kanya, narinig ng Diyos, tutugon ang Diyos dahil siya ay Diyos na mabuti, ay Diyos na nagmamahal sa atin. Let's pray. Pinupuri ka po namin muli, pinapasalamatan Panginoon sa gabi na ito. Salamat po sa mga pagpapahayag ng iyong mga anak ng kanilang mga request, panalangin na pinapakita nito, Panginoon, na ang aming pagtitiwala sa iyo sa lahat ng mga nangyayari sa amin, mga alalahanin namin, Lord. Papalitan mo po ito ng kapayapaan, papalitan mo po ito ng katiyakan na ikaw ang Diyos na nakarinig ng lahat ng ito, Panginoon. At sa iyong pagtugon po sa mga panalangin na ito, walang ibang pangalan na maitataas, luluwalhatiin at pasasalamatan ng bawat sa amin maliban sa iyo, Panginoong Hesus. Dahil ikaw na siyang namatay doon sa krus at nabuhay na magmuli ay namamagitan sa amin, nananalangin para sa amin dyan sa iyong kaharian. At lahat ng panalangin na ito ay amen and yes dahil sa iyo, Panginoong Hesus. Salamat po, salamat po. Ngayong gabi po, amin pong sama-samang tinatanggap ang pag-ibig mo, Ama, ang kaligtasan na si Kristo lamang ang nagkakaloob at ang banal na Espiritu na siyang nag-aaliw, nagbibigay sa amin ng kapayapaan at ng tapang para ibahagi ang iyong salita sa iba. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen, amen. And thank God once again sa ating mga prayer leads, hindi lang pang BOT, pang POP pa. So salamat sa inyo, salamat at pagpalain kayo ng Lord. Sa ating speaker, si Brother Aris Villamayor, kay Pastor Lloyd, Pastor of the Night. And sa ating pong tech team, behind the scenes, andyan si Carmela Miranda at si Cheryl Espiritu Clarin. Thank you rin sa inyo for helping us with the technical concerns. At magkita-kita po tayo muli next week. There's power in prayer. God bless you all. God bless you. Amen. Thank you. God bless everyone. Amen. 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 Thank you.